So yun, okay. Hi guys. So update lang tayo, no? So let's check kung ano yung magandang pwede nating maging entry ngayon. So kasi kanina nag-TP na tayo sa trade natin eh. So ito pakita natin. So nag-TP tayo kay BTC. So kanina 25%. So panalo tayo dito ng $7. Tapos pumasok tayo dito, nag-long tayo nung 109,700. So close tayo ng 110,650. Kay XRP din, so nag-ano din tayo dito. Nag-close din tayo dito. So ito na lang, dito na lang sa may trading journal natin. So kanina to, ito. XRP, nag-long tayo, times 20 yung leverage. Margin natin is $30. Tapos 2.9 yung 2.9177, so yung entry price natin. Tapos trading reason natin for entry, possible rejection sa demand. So nag-profit tayo ng 45% dito. So ito yan, profit tayo ng 45%. Tapos exit natin 2.98. So ito 2.9836. So, nag-take profit tayo. So, panalo tayo dyan. So, ang profit natin dito, $13. 13.25. So, remark or lesson learned, good entry and discipline yon. Kasi, nag-antay tayo nung plan natin. Tapos, nag-take profit tayo nung medyo late pa nga yung take profit natin. Kasi bumaba pa yan eh. So, umangat pa nga yan ng nasa 70 or 80 I think. Kay XRP. So, medyo late lang yung decision making ko doon. Pero, okay lang kasi i-improve natin yon. Mas okay pa rin naman yon. At least, profit pa rin naman tayo, di ba? So, dire-diretso lang. So, kay Solana, so ito, medyo malaki din yung naging natin dito, profit. So, profit tayo dito ng $37. So, check natin dito. Wednesday, Solana. So, nag-long tayo times 20 leverage, margin 30, tapos entry price natin, so ito yan, nilista ko yan, entry price 188.990, so possible rejection sa demand. So profit tayong 100, almost 127. So take profit yung reason for exit natin. So nagpanalo tayo dyan, panalo tayo ng $37.04 dollars. So, good entry and discipline pa rin. Kasi, nag-antay tayo ng plan natin, tapos pumasok. So, nag-entry tayo. So, yun. Nilalag ko dito lahat. Tapos, every week, inaano ko siya. Every week, i-review ko na siya. Tapos, ito, naglagay ako ng total loss. Tapos, total profit. Tapos, dito, ang total gain natin is $99.54. So, yan yung gain na natin ngayon as of now. So ngayon balik tayo dito kay ayan, kung makikita nyo pala ongoing pa rin yung ETH ko. So mamaya check natin. So ngayon kung makikita nyo si BTC, ang demand ko is 109,700 tsaka 108,450. So ngayon mag-aantay lang tayo dyan. So aantayin natin. So waiting time kung sino yung kukunin niya, kasi kung papansin ninyo, nandito siya sa 111,600, 'di ba? So ngayon, kung titingnan natin dito, meron tayong mga demand eh. So ito ay mga supply. So kung titingnan nyo, kaya tayo nag-take profit kanina kasi may nakita tayong supply. So ito yung isang supply dito sa 1 hour time frame. 1 hour time frame. So, yan. Ito yung isang supply natin dyan. Ngayon, kung titignan natin, na-reject yung supply natin. So, bumaba siya, no? So, kaya yun yung isang reason kung bakit ako nag-exit. Kung bakit ako nag-take profit. Kasi, nagkaroon ng rejection sa supply. So, nag-close dito. Kaya nag-take profit na tayo dyan. So, ngayon, ang antay natin. So, hindi ako sasabay dyan sa short. Kasi hindi naman ako, gusto ko kasi dito ako sasabay mismo. Dito sa mismong supply.
So, ngayon, kung magkakaroon ng retest, kasi nagkaroon ng retest, ito yan, no? Nagkaroon ng rejection dito kaninang umaga, ay kaninang hapon. So, ngayon, nag-take profit na tayo dyan. Tapos, ngayon, nagkaroon ng retest. So, nagkaroon ng retest dito. Tapos, ngayon, possible bumalik dito sa baba, sa demand natin. So, ang aantayin ko dito is kung magkakaroon ng rejection dito ulit sa demand. So, once na magkaroon ng rejection ulit yan dito sa demand, so possible bumalik ulit sa taas. So, mag-bounce lang yan. So, kaya antayin lang natin, no, kung ano yung possible na gawin dito ni BTC. So, ang plan ko, so may plan, kung bababa dito sa demand natin na 109,700, so maglulong tayo dito. Kung magre-reject niya yan, bababa dito, i-reject, maglulong tayo dito. So, magsiset tayo ng long dito. So, yan. Tapos, so, kahit isakto na lang natin dito sa, yan. So, maglulong tayo dyan, papunta lang dito. No. Ngayon, ang next plan ko, once na magkaroon ng retest dito, magkaroon ng retest dyan sa supply, na 112, 100, tsaka 112, 500. So, magsushort naman tayo dyan. Once na balikan niya to. So, yan. Magsushort tayo dito. Once na balikan niya yan. So, above lang ng konti dito. Tapos, ang target natin is itong demand. So, yan. Kung magkakaroon ng retest sa 112, 100, tapos i-re-reject niya ulit yan. So, possible, malakas yung momentum pababa. So, yun yung antay natin. So, ayun yung plan natin. Ngayon, kung dire-diretso naman to, next plan natin, kung dire-diretso naman, babasagin tong itong supply na to, 112. So, ang possible na kunin yan na supply is itong 114. 114,300 tsaka 114,800. So, next plan natin, kung magkakaroon ng dito, ng rejection dito sa sa supply na to, so magsi-short din tayo diyan. So, below lang natin ng konti dito. Tapos, ang target natin is first TP natin ito. Yung previous supply. So, previous supply. Ayan yung first TP natin. Kasi kung titignan nyo dito, ito pa rin naman yung yung kung dito sa ito pa rin yung possible na balikan niya. So, check natin, no? So, kung ayun yung plan natin kay BTC. So, 114,300. So, kapag bumaba yan, umangat yan dyan, tapos i-reject, so possible, bumalik pa baba. Pero ito muna. So, kung magkakaroon ng retest, so magsi-short tayo kay 112, 150. Short tayo, tapos target natin, demand. So, ngayon, kung dire-diretso ito bababa, hindi magre-retest, so okay lang. Antayin natin na bumaba dito sa demand na 109,700. So, kapag ni-reject ulit yan, maglulong tayo. So, yun, yung kay BTC. Kay ETH, so, naka-ongoing ako dito eh. So, yan. Kung titignan nyo, may tayo dito, $4. So, kay ETH, ang target natin dito, kung tayo sa 4-hour time frame. Ang target natin kay ETH, kasi, yan, kung titignan nyo, meron tayong supply dito. Ngayon, kung babasagin niya itong supply na to, so, ang possible na balikan niya is itong supply na 4,793.93 tsaka 4,886.06. So, yun yung antay natin dito. So, ito, iniwan ko kasi ito. Kasabay talaga to nung nitong na profit natin. Kasabay yan. So, ito yung kasabay nila. Ngayon, iniwan ko lang siya. Hindi ko muna siya kinlose. Kasi negative siya kanina. So, ngayon, antay natin kung ano yung magiging galaw. So, kung ito, kasi ito, supply ito eh. So, palitan natin to. Ito kasi supply to. Gawin natin horizontal line. So, yan. Supply natin yan. Itong
area na yan. So, yung 4,684.40 tsaka 4,586.71. So, ang antay natin, kung ma-reject ito, pwede na kasi ako mag-close dito. So, actually, pwede na ako mag-close dito. I-close na natin to. I-close na natin tong trade natin na to. Tapos, i-close na muna natin. So, profit pa rin naman tayo. Panalo pa rin naman ng 200 pesos. So, i-close ko na to. So, ngayon, ang aantayin ko na lang dito. So, sa akin, okay lang kahit lumipad siya. Basta ako, close ko na yung profit naman na tayo doon. So, ang aantayin ko dito na reaction, kasi ito yung first plot natin, di ba? So, ang aantayin ko na, ano dito, na reaction. So, kung ito mare-reject, magsi-short tayo dito. Magsi-short tayo dyan. Above lang ng konti yung stop loss natin. Tapos, ang first target natin is possible bumalik. Wait. Yan. Ang first target natin is possible. Ito, balikan. So, dito muna tayo sa first demand. Ito yung first demand na possible balikan. Pero, possible ito balikan niya kasi itong demand na to. Ang gagawin ko na lang dito, ito na lang yung first TP ko. So, yan. Ito yung magiging first TP natin. Itong part na yan. So, itong yan. Kasi, basta yung mga red line natin dyan, mga demand natin yan. Yung yellow, naman yung supply natin. So, ngayon, antayin ko kung ano yung magiging reaction dito. So, kung makikita nyo, pwede na ako mag-trigger dito ng short So, mag-trigger na ako ng short dito mamaya. Pagtapos natin mag-video. So, mag-trigger na ako dito ng 4586.71. So, mag-short tayo dyan. Kung magkaroon ng reaction dito, bumaba. So, mag-short na tayo dito. So, mag-short na ako dito. So, kumbaga, good setup naman to kasi nasa supply and demand natin. So, may stop loss, okay lang. Basta, bababaan lang natin yung risk natin dito. So, that's for ETH. Ayan yung plan natin kay ETH. So, mag-short tayo kay ETH once na bumaba. So, kay XRP, next natin kay XRP. So, kung makikita nyo, ito yung setup natin nung nakaraan. So, tayo dito, nag-long tayo dito. So, kung makikita nyo, nakuha yung TP natin, no? First TP, tsaka second TP. So, burahin natin to para hindi tayo malito. Basta, ang titignan nyo dito, lahat nung yellow line natin dito, ito is mga supply. So, supply natin to. Kaya, yung mga red ko naman, yung, yung demand. So, kung titignan nyo, ito, dito tayo sa, sa 4R, sa 4R time frame. So, ayan, kung titignan nyo, ito yung mga demand supply and demand natin. So, ito yung demand natin muna. So, ito yung previous demand natin. Ito. Itong 2.8620 tsaka 2.7575. So, kung makikita nyo, ito yung supply natin na 3.0505. So, rejected. So, ang plan ko ngayon dito, mag-short tayo dito once na magkaroon ng retest. So, kung magkakaroon ng retest yan dito, mag-short tayo dito, tapos above lang nitong supply na to. Itong supply na yan. Tapos, ang target natin is ito lang. So, dito lang muna. Yan lang yung target natin kung magkaroon ng retest. So, ito yung first TP natin. Itong 2.99. Tsaka, ang second TP natin is 2.8. So, yan yung plan natin dyan. So, kung magkaroon ng retest, mag-short tayo. Pero kung dire-diretso bababa yung market, ang position natin dyan is long. So, dito. Mag-aantay tayo dito. Bumalik sa demand. Demand natin is 2.8620. So, maglulong tayo dyan. Above lang ng konti. Dito. Yan. Dito lang. Dito sa baba ng wick. Tapos, target natin is ito. Itong supply.
So, yan yung plan natin, no? So, check natin kung ano yung kukunin niya dito, kung ano yung mangyayari dito kay XRP. So, next natin, last, si Solana. So, Solana is, refresh. So, check natin. Last one na to, Solana. So, again, yung red horizontal line natin is mga demand, and then yung yellow natin is supply. So, kung makikita nyo, currently, nasa ano siya? Nasa, ito, supply. So, kung makikita nyo, rejected. So, pwede tayo mag-short position dito. So, mag-short position tayo dito kay Solana. Above lang dito konti yung stop loss natin. And then, ang target natin, first TP is ito. Itong demand na to. So, kasi ito yung possible na unang balikan. So, ito. Sa demand. Gawin natin demand to. Yan. Ayan yung first demand na first TP natin. So, ayan muna yung first target natin. So, tignan natin. Ang aantayin ko dito bago ako mag-entry dito ng short is yung retest. So, mas maganda kasi yung retest talaga. Mas the best yung retest. Antayin bago mag-entry. So, kung walang retest, walang trade, para mas maganda. Mas maganda kasi may retest talaga. Para sigurado. Pag nagkaroon kasi ng retest, medyo maganda yung buwelo nun. So, kaya possible bumaba yung market. So, ngayon, waiting time lang tayo. So, antay lang tayo. XRP, BTC, ETH, and Solana. So, same setup pa din. So, maganda to. Maganda tong yung trading journal. Kasi dito nakikita nyo yung mga remarks or lesson learned. So, dito, yan. Meron ako mga overtrade. So, no plan. Tapos, late entry. So, yan yung mga titignan nyo lagi. Tapos, kung titignan nyo, karamihan sa may, sa panalo natin is yun. Good entry and discipline. So, ibig sabihin, ayun yung dapat natin i-focus. Tapos, kung makikita nyo din, meron din tayo mga good entry but hit stop loss. So, ibig sabihin, okay lang yan. Yan yung mga acceptable na natalo. Bakit? Kasi, good entry naman eh. So, sinunod natin yung plan natin dyan. Tapos, na hit yung stop loss. So, okay lang yon kasi wala namang 100% na TA. So, tandaan nyo yun. Walang 100% na na entry. So, meron at meron. Ang gagawin lang natin, bababaan lang natin yung yung stop loss natin. So, yun. So, mas maganda to. Maganda tong trading journal. So, sana magawa din kayo nito para mas nakikita nyo yung improvement nyo. So, kung makikita nyo, yan, maganda yung nagiging natin, maganda yung nagiging start nung trading journal. So, check natin kung magdire-diretso. So, yun, antay lang tayo. O, kung titingnan nyo dito, maganda yung possible rejection dito kay Solana. Pero, antayin ko yung retest. So, kung bumaba man yan, or tumaas man yan, so, antayin natin yung retest. Antayin natin yung, yung magiging galaw bago tayo mag-react. So, check natin. So, ito, yung pinost natin kanina, possible daw, possible na magkaroon ng cut for December and September. So, we'll see, kung ano yung magiging, mangyayari dito sa inaabangan nating rate cut. Tapos, tomorrow, so kung ngayon kasi, 27, wala for the USD. So, for tomorrow, 28, so ito, USD, so, prelim GDP, tsaka yung unemployment claims. So, possible magkaroon ng galaw yung market bukas. Tsaka, August 29, meron pa din. So, yung core PCE or price index. So, puro puro USD. So, kung magiging maganda yung galaw, yung result nito mga to, so possible magpagalaw din ng kaunti for the market. So,
yan, antayin natin kung ano yung magiging decision ng market, no? Kung babalik ba to sa taas or hindi. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging galaw ng market. So, yun lang. Update lang tayo sa possible entry natin. So, ngayon, waiting time tayo. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.